For today's video mga ma'am and sir, magluto naman po tayo at humigop tayo ng masarap na sabaw at yan ang tinolang manok. Maghanda tayo ng ating mga sangkap katulad ng sibuyas, bawang, luya. Ang magpapasarap dyan ay ang luya mga ma'am and sir. Hindi mawawala yan sa tinola kasi yun ang nagdadala ng lasa niya. At syempre, mga ma'am and sir, hindi rin mawawala ang papaya, mga ma'am and sir. Kasi kapag nagtitinola kami dito sa Middle East, bihira kami makakita ng papaya. Kaya ang nilalagay ay sayote. Mga ma'am and sir, nakakita ako ng papaya sa bakala. Kaya nga naman, ilalagyan natin siya ng isang buong papaya, mga ma'am and sir. Get-gayatin natin ang ating mga sangkap na ilalahok mga ma'am and sir para naman swak na swak ang lasa ng ating tinola. So, ganyang kalaking luya ang ating ilalagay kasi dito sobrang mura lang ng mga gulay mga ma'am and sir. Kung dyan sa Pilipinas mga ma'am and sir, sobrang mahal. Kung saan na nandoon ang taniman ng ating mga gulayin ay siya pang pagkakamahal ng ating bilihin. So, dito sobrang mura lang, hindi ka makakakita ng mga sibuyas bawang na talagang sobrang mahal ang kilo. So, yan. Slice lang natin ng ganyan, mga ma'am and sir, para naman hindi natin siya masyadong, madurog pagka ating inilahok sa ating tinola. At yan, lalagyan natin ng sili. At yan yung sinasabi ko sa inyo na papaya. Mga ma'am and sir, ang papaya dito ay kung sa atin ay tawagin ayan ay hindi pa pwede kasi nga sobrang liit. Pero dito, ayan, di ba? O, pasikat. Meron palang buto-buto. O, yan. Gagayatin lang natin mga ma'am and sir sa tamang gayat, sa tamang sukat. Kasi nga tayo lang naman mag-isa ang kakain yan mga ma'am and sir. Kaya hindi na natin paliliitin pa. So, ginayat lang natin. Tapos babalatan natin. Tanggalin natin yung mga buto-buto sa loob niyan mga ma'am and sir. Tapos ulit-ulitin lang natin hanggang sa matapos na natin na balatan yung ating papaya. At magsisimula na tayo ng pagluluto ng ating masarap na tinola mga ma'am and sir. Kung iisipin nyo, nasaan nga ba yung manok na ilalahok natin dyan sa ating masarap na tinola? Nakapaghanda na ako ng manok mga ma'am and sir. Isang buong manok siya. Tinanggal ko lamang yung leg part niya kasi nga yung balak ko sa leg part niya at saka sa thigh part niya is ating ipiprito sa mga susunod na araw. So, ganyan kadami yung manok na ating iluluto. So, magigisa lamang tayo ng ating mga ginayat na sangkap kanina tulad ng sibuyas, bawang, tsaka syempre ang luya mga ma'am and sir. Lagi nating tatandaan na dapat yung pagkakaluto natin sa mga sangkap na yan is medyo talagang yung maaamoy mo na mga ma'am and sir na ito palang ulam na. Charis! Hinintay ko lamang na medyo mag-golden brown yung ating bawang, saka natin nilagay yung ating sibuyas, mga ma'am and sir. Nakikita ninyo na hindi ko tinipid sa sibuyas kasi nga ang lagi kong sabi sa inyo, sobrang mura ng sibuyas dito. Kung sa Pilipinas, mabibili mo siya nasa 80 pesos or nasa 100 pesos ang isang kilo. Dito, mabibili mo lang siya ng 32 pesos kung i-convert natin yung reals, 2 pesos. Kasi nga, yung isang kilo ng sibuyas dito is 2 reals lang po mga ma'am and sir. Pati na yung luya natin, nasa 2 reals to 3 reals lang po yung kilo ng luya mga ma'am and sir. So, ayan yung sinasabi ko sa inyo na dapat pagka nag-saute tayo ng ating mga sangkap is yung talagang pag naamoy mo is yung kapitbahay talaga namang maghahaba yung leeg nila mga ma'am and sir. So, sinunod ko lamang yung ating papaya. Kasi ang gusto ko sa papaya is ginigisa din siya. Pag medyo nakita ko na medyo na half-cook na yung ating papaya, saka ko naman siya aahunin or tatanggalin sa ating lutuan mga ma'am and sir. At pagkatapos, isusunod natin yung ating manok para igisa mga ma'am and sir. Sa pagluluto ng iba't ibang klase ng putahe, mga ma'am and sir, meron tayong kanya-kanyang paraan. So, yan ang paraan ko, ang igisa ang papaya, pagkatapos tanggalin sa lutuan, saka isusunod yung ating mga manok, mga ma'am and sir. Sa amin sa Batangas, nakasanayan ko na kapag ka magluluto ka ng may sabaw, tinola, sinigang, o kaya yung sa munggo, o kaya bulang lang. Nakasanayan namin na ang ilalagay nating pangsabaw dyan
is yung pangalawa or pangatlong hugas ng bigas. Dahil nga masustansya din naman yon, basta nalinisan natin ng maayos yung ating bigas, yun ang ginamit kong pansabaw mga ma'am and sir. Kaya naman makikita nyo bakit ganyan ang kulay ng inihulog ko na tubig mga ma'am and sir. Yan po ang pinaghugasan ng aking bigas na isinalang ngayong araw. So yan, makikita nyo ay kumukulo na ang ating tinola. Lalagyan ko lamang yan ng mga pampalasang sangkap, mga ma'am and sir. Pagkatapos, hihintayin natin na lumambot yung ating mga manok, mga ma'am and sir. At syempre, wag natin kakalimutan yung ating papaya kasi kailangan pa rin natin siyang palambutin kasi hindi pa ganun kalambot, mga ma'am and sir. Hinalf cook ko lamang po siya. Hintayin lang natin na lumambot ng sobrang lambot yung ating mga manok, mga ma'am and sir. Pagkatapos, ready na natin siyang kakainin. Sa pagkakataon na yan, talaga namang ako ay nagugutom na kasi naaamoy ko na yung sobrang bango. At talaga namang masasatisfied yung pagkain ko, paghigop ko, mga ma'am and sir. Sana kung nanonood kayo mga ma'am and sir at meron kayong manok at papaya dyan sa inyong bahay ay gawin nyo na ang recipe na ito dahil sadya po namang ito ay sadyang magpapaalis ng pagod ninyo mga ma'am and sir pag humigop kayo ng mainit na sabaw. It's time mga ma'am and sir para i-check kung malambot na yung ating papaya. Sa pagkakataon na yan, malambot na yung papaya natin kaya naman ilagay natin yung sili. At para naman may kaunting kurot at konting padjak sa ating masarap na tinola. Wala akong nakitang dahon ng sili, mga ma'am and sir, dahil sa amin sa Batangas, nilalagyan namin ng dahon ng sili pagka tinola ang niluluto. So, kaya naman, repolyo ang aking inilagay para naman talagang masustansya ang ating pagkain. So, ayan mga ma'am and sir, luto na po ang ating masarap na tinola. So, keep on watching mga ma'am and sir. Kain po tayo. Salamat sa panonood!